Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Laya na po si Ka Eric at saka si Dr. Badoy. Dahil po yan sa pinalaya na po sila ng HOR. Ang tanong, bakit po sila pinalaya? Bakit ngayon lang? Bakit walang kaabog-abog ay pinalaya po sila? May dalawa pong pangyayari tayong tatalakayin na sa tingin natin ay may kaugnayan dito sa pagpapalaya na to. Pag-uusapan din po natin, ito po nakakabigla sa BICAM po, no? Bigla pong dinagdagan ng House of Representative ang kanila pong budget. Alam nyo po, mainit tayo sa budget ngayon, no? Lahat po. Dahil kung titignan po natin, yan din pong HOR na yan, ang pumuna ng pumuna dito po sa budget confidential fund ni VP Sara Duterte. Ang pinag-uusapan, 125 lang po. Ito po, dinagdagan po nila ang kanilang budget. Magugulat po kayo kung magkano. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo. Uy, nung ilang araw pa lang nakakalipas, 209,000 po ang ating subscribers. Ngayon po, 210,000 subscribers na po tayo. Ang bilis po ng pag-akyat ng ating subscribers, no? Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin, no? Pinalaya na po ang dalawa pong dinitini nito pong House of Representative dahil po sa contempt, no? Ito po ang kinatwiran ng House of Representatives, simple lang po. Ang sinabi po nila, bakit po nila pinalaya bigla ang mga SMNI anchor. Ito po ang sinabi, the House Committee on Legislative Franchises in a unanimous vote. Ibig sabihin po, ni isa walang tumanggi. Lahat po sila na miyembro ng committee na ito. Committee ng House. Ano na nga yung committee? House Committee on Legislative Franchises. In a unanimous vote, lifts the detention order on SMNI host Lorraine Badoy and Jeffrey K. Eric Celis based on humanitarian reasons. Okay, dapat po natutuwa tayo, di po ba? Pero in the first place, bakit po ninyo pinagtangkaan na ipakulong ng indefinite? No? Wala pong panahon na matatapos yung inyong pagkakakulong. Ito po. Una, yun na nga po, naglunsad po sila ng hunger strike. Pero hindi po yun sa tingin kong nakaapekto dito po sa mga, yun lang po yung kinatwiran nila, humanitarian. Kasi nag-hunger strike eh. Pero sa totoo lang po, dalawa po yung nakita ko na kinabahan po sila. Una, nagsampa po si Attorney Harry Roque dito po sa Supreme Court. Alam niyo po yung mga congressman, wala po yan. Wala pong pakialam yan, no? Kung gusto po nilang pakulong, makukulong po. Hindi po sila natakot sa sarili nila, no? Ang gusto po nila, sa totoo lang po, kung gusto po nila na pagbigyan yung kanilang leader, lahat po to para sa leader nila eh. Lahat po nagagana, wag na tayo magbulahan, HOR. Lahat to para sa leader ninyo. Para patampukin yung leader ninyo, ng leader ninyo ang pinaka maraming ginagawa sa mundo. Magtapatan na po tayo. No? Yung mga congressman na yan, mananalo't mananalo yan. Kasi, bakit naman hindi mananalo yan? Sa distrito lang nila tatakbo yan. Kaya wala pong takot yan kung ano sabihin sa kanila na madlang people. Pero syempre, yung pinaka-leader nila, hindi po pwede yun. Concern yan sa mga sasabihin. May dalawa pong panyanyari. Yung una po yung sa Supreme Court.
mas lalo po makakawawa po yung leader nila. No? Ang talbog po niyan sa kanila sa House Speaker. Inaalaw nyo to. Pag po naglabas ng pahayag ang Supreme Court at pumabor kala ka Eric, lalabas po alayag na hindi i-divulge yung kanyang dahil yan ay nasa batas. Kasi yun po ang pinagtatalo, yun po hinarap ni ano eh. Ikalawa, itong kay Badoy. Bakit mo iko-contempt? Di ba? Kung kasi sinasabi daw minsan na may advertiser, sinasabi naman minsan na walang advertisers. Kaya nga po kayo naghihiring eh. Ako simple lang eh. Ibig po ba sabihin, halimbawa po yung isang teacher, pag hindi po naunawaan ng mga estudyante niya yung kanyang mga tinuturo, magkakaiba po ng ano, di ililinaw po nila. Hearing po yan. Eh ayaw nyo kasing makinig. Gusto nyo lituhin. Okay? Kasi kung ako po ang nagko-conduct ng hearing, halimbawa, Dr. Badoy, sabi nyo kanina, walang advertisement. Ngayon, may advertisement na. Ano po ba talaga? Pakipaliwanag nyo nga po to para hindi, kasi nalilito na kami. Ano ba yung, ganun po yun. Ang dali lang pong ilinaw niyan eh. Hayaan nyo lang magpaliwanag. O, pero kinontempt nyo, kaya nag-hunger strike. Pinakulong nyo at nag-hunger strike. Ngayon, sinampahan kayo ng kaso sa Supreme Court. Wala sa inyo yan kasi mananalo pa rin kayo eh. Mananalo pa rin po kayo sa distrito nyo eh. Hindi po sila apektado niyan, sa totoo lang po. Ang malaking apekto niyan kung natalo kayo sa Supreme Court, kayong mga congressman, yung inyong leader na si Speaker. Sasabihin, inaalaw mo yan? Na magpakulong ng mga tao, yung mga taga-Congress. Nakakatakot naman itong sinasabi nito ni Abdul Aziz. Bakit ayaw mo kumawala doon? Ano ba mangyayari doon? Okay. Pwede ka namang doon manood, Coach Ricky. Gusto mo pala doon eh, nagpa-promote ka ba? Pwede kang pumunta ron. Nagpapaliwanag nga ako rito, sasabihin mo wala akong kwentang magpaliwanag, doon kayo. Okay. Hanggang dito ba naman dadayuhin nyo pa ako mga taga-boxing para mambuisit? Okay, punta po tayo rito. Malaki po epekto niyan. Pag sila po ay sinabi ng kasi meron na po eh, yung kay Dr. Badoy, tama, magpaalam ka na rito. Hanggang dito ba naman susundan mo ko para mambuisit ka? Hanggang boxing lang kayo at hindi nyo kaya utak ng mga tao rito. Papasok pa kayo rito para mambuisit sa akin. Boxing na lang kayo. Doon, madali po ang usapan doon. Chismis lang kayo eh. Hindi po namin kailangan ng chismisan dito. Baliktad eh, no? Kung kailan nasa boxing, doon po maraming chismoso. Okay, punta na po tayo rito. Balik po tayo. Pasensya na kayo dyan, mga fans natin sa boxing, dinadayo pa tayo rito para manchismis. Balik po tayo rito sa ating talakayan. Ito po, nakakahiya po yan sa liderato ng House na inaalaw nila samantalang kamakailan lang po, naalala niyo yung mga taga-Parmali na pinakulong ni Gordon? Kamakailan lang po hinatulan ng Supreme Court na hindi po pwede yung ginawa ni Gordon. Hindi po yun yung po ay hindi naaayon sa contempt power. Pucha, magmumukha naman kayo sa Congress na, di ba kayo nagbabasa ng katatapos lang nung sa Parmali?
Meron na nga kaming posisyon diyan, Supreme Court. O, ikalawa po. Ito po mas mabigat. Ngayon ko lang po 'to nabasa, eh, 'no. Marami po ito po, talk of the town na 'to, na may pirmahan pong naganap yung mga dating PMAyer. Wala pa naman ako nakikita until now, 'no. Nakita ko na po meron po talaga. Ito po ay nilabas, ewan ko lang, ito po ang source ko. Kinakailangan sabihan ng source, eh. Hindi po pupuwede na, wala tayong source ngayon dahil uso 'yan, eh, 'di ba? Baka eto po, antindi po nito, eh. Antindi pala nitong ano, antindi pala 'to ng manifesto po ang tawag. Ayan po, oh. Mula po 'to kay Mark Lopez, Manifesto Defending Democratic Rights of Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey K. Eric Celis, demanding for their immediate release from congressional detention. An unyielding stand against erosion of democratic liberties. So, sa tingin ng grupo na ito, yung mga pumirma, mga PMAers po 'to, 'no? Mga graduates po ng PMA. Kaya po siyempre talagang kahit sino po, eh. At hindi po 'to isa, dalawa, tatlo lang. Matindi po 'to. Ayan po. So, isa-summarize lang po natin, our uncompromising position. Zero tolerance for injustice. Imperative for transparency. Sacrosanct rights under attack. Inaatake raw po yung ang ibig sabihin ng sacrosanct, yung ano po yan, yung ano, yung parang malabanal yan, no, pinakamahalagang karapatan ng tao, no, yung karapatan sa pamamahayag, karapatan sa press, unwavering support for press freedom. Ito po yung mga pinaglalaban nila, no? Zero tolerance on injustice, imperative for transparency, sacrosanct rights under attack, at unwavering support for press freedom. Okay, our demands. Ito po ang kanilang demands. Mga PMAyer po to, ha. Immediate release of Dr. Badoy Partosa and Mr. Celis. Ikalawa, accountability for legislative overstep. Sumusobra na kayo. Nag-o-overstep na kayo ng inyong kapangyarihan. Ikatlo, restoration of integrity in the House. O, alam niyo na ibig sabihin yan. Sa tingin ng mga PMAers na to, ay wala na pong unti-unti na pong naglalaho ang integridad ng HOR. Our resolve, yan, unwavering support to Badoy and Celis. Active resistance. Puta, active resistance. Antindi, parang Rexona. Active resistance. No? Okay. Eternal vigilance. At sa panghuli po, we call upon all who cherish freedom and democracy to join us in this critical stand. Together, we will not falter. Together, we will prevail. Alam niyo po kung ilan po nakapirma? Naku, magugulat po kayo. Lahat po to PMA class. 88 na po. Kulang-kulang 100 na nakapirma para po dito. Late pa ako. 88 pa lang dito. Ngayon daw, 146 na. Akalain nyo, napakarami po. 160. Ito, may pangalan po to, 88 eh. Kasama po dyan, ang kilala ko lang dito, no? Ito po ay sino ba kilala ko rito? Antonio Parlade Jr. Pinakabata po, Dante Langkit, PMA, class 95. May class 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 91, 92, 95. Ay, may mas bata pa pala, 2000.
May mga PMA batch 2000 pa po at 2002, yun po ang pinakabata. PMA batch 2002 dito po sa listahan na 'to. Kaya po talagang magdadalawang isip po yung, kung patuloy po nila. So marami po 'to, hindi po 'to simpleng mga pagwawalang-bahala 'no. Eto na po, nagbubunga na po. Alam niyo po sa totoo lang, kayo po sa gobyerno ngayon 'no, marami na po tahimik lang po yung mga mamamayan, nag-o-observe. Ayan na po, hindi na po sila simple nag-observe lang, nagpirmahan na po. Eh, wala lang kapangyarihan na ganyan kasi hindi naman kami organized na mga tao, eh. Dito lang kami sa vlogs, eh. Maaaring hindi po natin makita kaagad yung lakas ng puwersa na sumusuporta sa mga Duterte sa 15. Pero at least may simula na. Magsimula na po tayo para makita po ng mga 'to na hindi po pupuwede 'yan, yung ginagawa ninyo pagmamalabis. Balita sa SMNI ngayon 160 na. Grabe po 'no, ang masyadong sabi nga ni Inday Sara, babalik ko lang, "Do not be a tambaluslos because of your ambition. Do not be a tambaluslos." Real talk po. Eh, isang tao po ang may ugat ng lahat ng 'to, eh. Okey, punta po tayo dito sa isang balita. Ilang buwan po ang nakakalipas, mainit na mainit. Uy, thank you very much. Uso pa po ang pakape. Thank you very much po kay Arnold Rendon na nagbigay sa atin ng Canadian $699. Maraming salamat sa iyo, Arnold Rendon, ha. Ayan, ha, uso pa ang pakape, ha. Huwag po kayong manghinayang. Okay, balik po tayo rito sa ating pong tinatalakay. Ano na yung sinasabi ko? 'Pag may nagpapakape natataranta ako, hindi na ako sanay. Natutuwa ako. Eto po, pangalawang topic po natin. Congratulations muli. At least ngayon na maliwanag na po. Ang bilis 'no? Manifesto lang tsaka pagsasampa sa Supreme Court, laya agad, 'no? Nabawasan ng tapang yung mga matatapang sa Congress. Kasi iba po 'yan, eh. Natatandaan ko no'n meron pang nangantyaw sa mga retired PMA. Naku, wag niyo pong kakantyawan ng mga retired PMA na retired na sila. Malaki po impluwensya na kahit po retired PMA sa mga PMAers. Balikan po natin yung isa pang balita natin. Ito po yung tungkol dito sa bigla, 'no? Sa biglaan pong, paglaki ng budget ng HOR. Ibalik lang po natin a few months back, yung pagsisimula po ng lahat ng kaguluhan na 'to between sa mga pa ako nakakonekta kaya sa totoo lang po ang ingay po nila, bakit may budget na hindi na-account, bakit may budget na kasi yung confidential fund po, ang sinasabi nila dun, hindi po 'yan program 'no, bahala po yung ano, yung, may katawan, hindi 'yan naka-specify na dito gagamitin 'yan, et cetera. Ginawan po nila na malaking issue. Magkano na nga po yung ini-issue nila? 125 million lang 'no, 125 million. Okey lang po sana 'yun 'no, okey lang po sana kung wala na talaga lahat, tinanggalan, presidente na lang, okey lang po dahil, pare-pareho tayong magdusa dahil diyan kila France. 'Yan ang gusto nila, eh, pagbigyan sila France, eh. Pero nakakagulat po ngayon, eto po balita ngayong araw 'no, pinoproblema ninyo yung 125 million tapos sa BICAM po, hindi rin po 'to, isiningit lang po ito. Ayan 'no, just in, the Senate ratifies BICAM report on 5.762
trillion national budget. Isa po ang tumutol, si Coco Pimentel. Maraming salamat, Coco Pimentel. Dahil po sa pag-increase ng 12.5 budget, 12.5 billion budget ng House of Representatives. Akalain nyo, ilang buwan ninyong binakbakan. Hanggang ngayon, binabakbakan nyo yung 125 million na confidential fund ng Vice President. Tapos kayo, sa BICAM, nagdagdag kayo sa House of Representatives ng 12.5 billion. Hindi po pinag-usapan yan dun sa yung sa House of Representatives. Dinagdag po yan sa BICAM. Ayan sa BICAM na po dinagdag yan. Sabi ni Pimentel, ginawa na yan last year. Bakit ginawa pa rin po ngayon? Paano po yun? Pagdating sa inyo, budget ninyo, House of Representatives, problema ng lahat, gusto nyo problemahin ng buong Pilipinas, yung 125 million ni Sara Duterte. Talagang hinimay-himay ninyo, ang haba ng usapan. Ilang araw ginastos? 11 days lang. Todo pinasama ninyo si Sara Duterte. Salagang 125. Yung pala, dadagdagan nyo ng 12.5 billion. Hindi nyo po tinlalakay yan. Sa House of Representatives, dinagdag nyo na lang yan sa BICAM. Grabe. Nagdagdag sila ng sarili nilang budget, hindi po nahiya. 12.5 billion. Anong katwiran nyo sa tao? Pinasama ninyo si Sara Duterte dahil sa 125 million, Vice Presidente ng Pilipinas. Tapos kayo, magdadagdag kayo walang kaabog-abog, 12.5 billion pesos. Alam niyo po ba kung ilang sa 1 billion, ilang 125 million? Napakarami po. Kulang-kulang 12.5. Sakto. Parang yung ininsulto times 10 ng budget na kino-question nyo kay Sara Duterte, dinagdag ninyo sa inyo. 10 beses. Ay, hindi 10. 1.25 lang yun eh. 100 times ng kino-question nyo kay Sara Duterte, ang dinagdag ninyo sa budget ninyo. 100 times. Hindi 10 times. Ang 10 times ng 125, 1.25 lang eh. Ito 12.5, 100 times. Walang kumwestiyon na congressman. Walang kumwestiyon na makabayan black. Bakit? Dahil sa inyo yun? Budget nyo yun? Hindi rin kami magpapapaliwanag. Gagayahin lang namin yung ginawa ninyo. 100 times. Ang pinoproblema ninyo, 125. Bigla kayo nagdagdag ng budget na 100 times nung pinoproblema nyo. Yan po. Ganyan po sila. Hindi rin natin kinakailangan ipaliwanag yan. Katulad ng kino-question lang nila yung CIF. Ano lang din po natin. Kung ano po ginagawa nila, ganun din ang questionin natin. Bakit po kayo nagdagdag ng 100 times ng budget ng question nyo kay Sara Duterte? O eto pa isa. Bukod po dyan, alam niyo po ba kung bakit nila kino-question di umano yung confidential fund? Kasi hindi raw yung nakaprogram. Di ba paulit-ulit sila? Asan dito? Wala naman sa GA yan. Di ba paulit-ulit yung mga yan? Wala naman daw nakalagay na confidential fund. Bakit nagkaroon ng 125 million si Sara Duterte? Bakit daw? Eto po, hindi nila masagot. Bakit kayo nagdagdag? Bakit meron kayong dagdag? Dagdag lang po to ha. Ibig sabihin, meron pa pong pinagsimulan to.
Dinagdag lang po nila, ayan, no? Basahin po natin. For the House of Representatives and 450 billion hike for unprogrammed and appropriations during BICAM. Kanina po, 12.5 billion lang ang pinag-usapan. Ito po, 450 billion unprogrammed appropriation. Akala ko ba kaya nyo kino-question yung confidential fund dahil hindi nakaprograma? Akala ko ba hindi nakaprograma yun? Kaya nyo kino-question. Bakit maglalagay kayo ng 450 billion na unprogram? Ibig sabihin, parang ang sinasabi nitong mga senador at congressman, sundin nyo lang yung sinasabi namin, pero wag nyong ibalik sa amin yung mga kino-question namin kay VP Sara Duterte. May nagpakapiraw. Thank you very much kay Golpi Channel na nagbigay ng $499. Wag nyo kaming sitahin pag kami naglalagay ng unprogram appropriation. Ano po ibig sabihin ng unprogram? Yung pong katulad ng question nila sa confidential fund. Bakit po nila kino-question? Kasi bahala na yung yung magpo-program niyan, yung merong pinuno. Magkano po yun? 125. Eto magkano? 450 billion. Puta, 450 billion times 1,000 na yata yan. Hindi lang times 1,000 ang budget ni Sara Duterte. Bakit? Bakit po kayo nagbibigay ng ganyan? Pero kung maka-question kayo sa halagang 125 na binigay kay Sara Duterte, wagas. Akala nyo napakasamang tao ni Sara Duterte. Tapos magkakaroon pala kayo ng 450 billion na unprogram appropriation. Aba, grabe na po yan. Matindihan na po yan. Para nyo sinasabi, pwede namin punahin si Sara Duterte sa halagang 125 million. Pero kaming mga congressman at senador, hindi kayo pwedeng pumuna sa amin sa halagang 450. Dahil mas makapangyarihan kami kaysa sa Vice President. Grabe. Yan po ang ating House of Representatives at ang ating Senado. Ganyan po sila kagarapal. Ang tagal natin pinag-usapan yung 125 billion. Million lang pala. Ito po, 450 billion. Yung isa, 12.5 billion. Billion. Pero wala tayong karapatang kumwestiyon. Bakit? Hindi naman tayo senador at congressman. Ang lilinis ninyo. Napakalilinis. Kung punahin si Sara Duterte, akala mo, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magtanong. Pwede na po. Teka lang pala muna. Baka meron pa akong hindi na talakay. Saglit lang, sayang naman. Unprogram. Grabe. Yan po. Hindi po natin tatantanan yan. Ito po. Ito na naman wag na. Wala na sa ano eh. Wala na sa hulog. Okay, pwede na po tayong mag-komento. Pwede na po kayong magtanong.